Magandang araw mga kapiso Wi-Fi. Sa video ito tayo po ay magko-configure ng TP-Link EAP110 as access point po ng ating piso Wi-Fi gamit po yung ating cellphone. Pero bago po natin simulan ang video ito ay intro muna tayo guys. So, yan box na po natin itong ating TP-Link EAP110. Ayan guys. So, ito po yung gagamitin nating access point. Ayan siya guys. Ito po yung kanyang laman guys. Ayan. Ito po yung mismong TP-Link EAP110 po natin. Ayan. And then meron siyang dalawang antena. So kakabit siya natin dito. And then sa kanyang baba, andun po yung kanyang Ethernet port or LAN port po natin. And then sa kanyang likod naman guys, meron yung kanyang default na IP address or default access, which is yung mare-redirect po kayo sa kanyang dashboard para po maka-configure nyo po itong ating TP-Link EAP110 po. So yung default username po ay admin, and then yung default password po niya ay admin din guys. So hindi po kita po siguro sa video. So, dito rin po yung kanyang power cord, and then ito naman yung kanyang PoE adapter. Ayan guys. So PoE meaning po niyan ay power over Ethernet. So meron siyang dalawang LAN port guys. So ito po yung PoE. Ayan. And then LAN naman po yung isa. So PoE ginagamit po to para po ma-power yung ating access point. So ito po direct po dun sa ating access point, and then yung LAN naman po papunta po dun sa ating USB to LAN po. Ayan siya guys. And then meron din siyang Torx and screws guys, para sa pader kung gusto niyo pong i-wall mount sa pader po. Kasama na po ito guys. Kung gusto niyo pong ikabit sa pader, ayan, i-slide lang na ganyan guys. Ayan. At i-screw nyo na po. And then meron din siyang cable tie. Ayan guys. So plastic siya, and then dalawa po yung kanyang malalaki at mahahabang cable tie para po kapitan nitong ating access point pag ikakabit na po sa poste po or sa outdoor po natin. And then meron din isa pang Torx and screws. So bale dalawa po, dalawa siya guys. And then wala na siya guys, wala. So yun lamang guys yung laman ng ating box, and lagyan lang natin ng LAN cable ito. And then direct na po tayo sa ating cellphone para po mag-configure ng ating TP-Link EAP110. So yung default po pala na access or default access po niya ay http://tplink.eap.net or simply tplink.net. So i-type niyo po yun sa mismong browser nyo po. Example po dyan ay yung Chrome browser nyo po. Ayan guys. So ito po muna yung gagamitin kong LAN cable. Dito po natin siya lalagay. So salpak natin siya dito. And then yung kanyang PoE, kabit natin sa kanyang power cord. So dito po siya.
So ilagay naman po natin sa PoE dito po. Ayan, PoE, para po magka-power yung ating access point po. So ilagay po natin sa PoE yung kanyang LAN cable. Ayan. And then close lang natin siya. Ayan. And then saksak lang natin siya, guys. So yung saksakan po ng ating PoE or yung power cord niya ay hindi po kasya dito. Kaya po gagamit po tayo nito para po magkasya dun sa saksakan po natin. Ayan. So ayan. Ayan. Yung titignan po natin yung ating access point ay blinking po siya kanina, and then steady po na color green na po yung ating access point. Ayan. So meaning po ay nakapag-boot up na po yung ating access point, and ready to configure na po tayo. Open po natin yung ating Wi-Fi, and then connect po tayo sa default na SSID ng ating TP-Link EAP110. So for me, ito po yung kanyang default na SSID. So click po natin yan. Ayan. And then punta po tayo sa ating Google Chrome o kahit na anong browser po na gamit nyo. So click po natin yan. And then type po natin dito TP-Link EAP.net. Ayan po, TP-Link EAP.net, and then hit enter lang po. So yan po yung dashboard ng ating TP-Link EAP110. Ayan siya, guys. So yung default na username po natin ay admin, and then yung default na password po natin ay admin din po. Ito po yung username and then password. So type po natin admin, and then admin din po to. And then click lang po natin yung login, guys. Ayan. Quick setup. The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters. So click lang po natin itong let's get started. Ito, guys. Ayan. And then magre-require siya na baguhin po yung ating username at saka password po. So yung username ay admin lang din, and then yung new password ay bahala na po kayo kung ano pong ilalagay nyo po. And then pagkatapos po nating may lagay yung bago nating username at saka password, click po natin yung next sa pinakababa. Ito, guys. Ayan. Dito po siya. Ayan. Click po natin yan sa pinaka bottom right corner po natin. And then kung mapapansin nyo po, select an operation mode. So AP mode, select po natin itong AP mode. So in this mode, the AP connects to a router via an Ethernet cable and transform the wired network into a wireless one. And then pagkatapos po nating maselect yan, ay click po natin tong next sa pinakababa din po. Ayan. And then ayan, mag-a-ask siya ng SSID saka password. So mamaya na po nating palitan po yan. So click lang po natin yung skip sa pinakababa. Ito po, skip, guys.
So applying, ayan, device account, admin 123 password, and then yung kanyang default SSID, saka security mode none. Click lang po natin yung done sa pinakababa din po. Ayan. Yun, finish. Please connect to the following SSID to manage your device. Connect po ulit tayo. So for me, naka-connect na po siya. Connected na tayo, and click na po natin itong I have connected to SSID. Ayan. So, refresh po natin. So yun, nag-disconnect. So connect po ulit tayo dito sa kanyang default na SSID. So as you can see, no IP allocation po siya habang kino-configure po natin siya. So lagyan po natin ng Ethernet cable or LAN cable yung LAN po na label sa kanyang PoE adapter. So ito po yung ating LAN cable, guys. Ayan. So ikabit po natin sa LAN port po ng ating PoE adapter. Ayan. So kabit po natin. Ayan. Ayan siya, guys. So yung PoE po natin, yung color blue po na LAN cable, papunta po yan sa ating access point na TP-Link EAP. And then yung black naman po na LAN cable, papunta po yan sa ating ISP or internet po natin. So yan po yung ating default na SSID kanina. Yun. So connected na po siya, and hindi na po lumalabas yung no IP allocation. And then nagka-internet na rin po siya. Ayan. As you can see, guys, meron na siyang internet kasi po ginawa nating access point sa ating internet pa mismo. Then proceed po tayo sa ating dashboard kanina, sa ating TP-Link EAP 110. Refresh po natin. Ayan. So ito na po yung pinaka dashboard ng ating TP-Link EAP 110. Ayan. So na-access na po natin. Click po natin yung wireless dito sa pinakataas. Ayan. Ayan. As you can see, default pa yung kanyang SSID. So papalitan po natin yan kung ano po yung name ng ating piso Wi-Fi. Ayan. So paano nga ba palitan yan, guys? Click lang po natin yung icon na to, guys, yung parang may pencil. Click po natin yan. Ayan. Lalabas po yung sa pinakababa. Then pwede na po nating mapalitan yung kanyang default na SSID. So palitan po natin yan. Gawin nating Ondong piso Wi-Fi. Ayan. And then yung kanyang security mode, nakanan lang po siya kasi po piso Wi-Fi naman po yung panggagamitan po natin, at hindi na po kailangang lagyan pa po ang password. And then click lang po natin itong OK. Ayan. So magdi-disconnect po yan kasi po pinalitan na po natin yung kanyang SSID. So yan na po yung kanyang SSID, guys. So ilalagay na po natin sa ating Vendo yung ating kinonfigure na TP-Link EAP 110, at testing po natin kung magpa-pop up na ba yung kanyang
portal. Ayan guys. So testing po natin. So try po nating mag-connect guys sa ating kinonfigure kanina na ating TP-Link EAP110. So ito po yung nilagay nating SSID kanina. Ayan. At nilagay na rin po natin sa ating Piso Wi-Fi vendor machine. And testing po nating mag-connect dyan kung mabilis yung kanyang reaction at mabilis na mag-pop up yung kanyang portal. So yung system po na gamit ko ay LPB guys. So click po natin yan. Ayan. As you can see guys, napakabilis pong mag-pop up yung kanyang portal. So successful po yung ating pagko-configure ng TP-Link EAP110 as access point po ng ating Piso Wi-Fi. Gamit lamang po ang ating cellphone. So that's it for this video guys, and I hope na nakatulong na naman po itong aking video. Please subscribe po kayo sa aking YouTube channel Ondong TV and hit nyo rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Maraming salamat po and peace out!